discipline, tama? At gumawa rin ng mabuti, tama? Nag-aral lang ng mabuti, hindi gumawa ng mabuti? Opo, sige, tama po. Okay. Ang ibabahagi ko lang po ay siyempre katuwang ng ating tagapamanihala ng mga paaralan dito sa divisyon ng General Trias ay yung ating tema ngayon sa ating kagawaran ng edukasyon. Okay? Our theme for this year, isa lang po, is Filipino Youth Building a Stronger Future for a New Philippines. Okay, para sa atin po ito, tataguyod tayo ng matatag na mga kabataan para po saan? Sa bago nating Pilipinas. Matatag po ba tayo? Matatag po? O natagtag na ho dito sa init? Ano po ba? Okay. Pero hindi po. Ang magkasama-sama po tayo at i-celebrate po itong aksyon na to ay isang mahalagang bagay na po. Hindi na po para sa atin, kundi para sa mga anak natin, sa mga mag-aaral natin, at sa kasama niyo po dyan. Pakitignan nga po yung katabi. Nakangiti pa yung katabi. Tingnan niyo po. Pakitanong sa katabi, happy ka ba? Ayun, nanay mo, tatay mo, tanong mo nga, happy ka ba, ma, pa? Okay. Tama po? Happy ka? Bakit natuwa ka ba nung nakita mo ang kaklase mo? Natuwa ka ba nung nakita mo katabi mo? Paano ba maging isang matatag? Yun ang tanong natin, di ba? Yun kasi ang hamon sa atin. Paano maging matatag? Ano ba ibig sabihin ng matatag? Matatag, ibig sabihin, kahit anong hirap na dinanaras mo, kahit anong pagsubok ang pinagdaraanan, tumatayo ka pa rin. Diba? Hindi ka sumusuko, lumalaban pa rin. Kahit anong hirap o pagod sa pag-aaral, hindi ka susuko. Sino dito hindi sumuko sa pag-aaral? Yan, tama po. Tuloy pa rin, di ba? Bakit tayo hindi sumusuko? Ang unang characteristics po ng isang matatag na bata, pag-aaral, ay ano? Nagdarasal po. Nananalangin. Tama po ba? Ako po, bata pa lang po ako, simula pag-ising ko sa umaga, nagpapasalamat na po ako sa Diyos dahil binigyan ako ng buhay. Diba? At bago ko matulog, ganun din po. Nagpapasalamat ako sa isang buong araw at pinagkaloob po sa akin. Sa lahat ng tao na kasalumuha ko at sa lahat ng bagay na natutunan ko. Nagpe-pray po ba kayo? Yes po, di ba? Pray not because we wanted only to give thanks. Pray not because we only wanted to ask for something, but also pray because we wanted to praise our God, our Lord. Tama po? Sususugan ko lang po kasi yung ginanggit po ni Bishop kanina. Pero yun po una, dahil ang bata o ang taong nagdarasal, nananalangin, nakakapagnilay-nilay po siya. Okay po? Nakapagnilay. Ano po yung sige na nagninilay? Napapag-aralan mo kung anong nangyayari sa buhay mo. Pinag-aaralan mo rin at nagre-reflect ka kung anong dapat mong gawin. Opo. Katulad po nun, si Ma'am Ange po ay isang matatag na tao. Nakita niyo po? Kahit po, kapatid, tumayo pa rin po si Ma'am Ange. Kapag-aaralan natin ang school principal. Ma'am Ange, okay ka lang? Ma'am Ange? Si Ma'am Ange. Busy si Ma'am Ange. Okay po? Sige. Patuloy po tayo magdarasal. Una lang po yun. Pangalawa, patuloy nyo titingnan ang inyong mga pangarap. Sino dito may pangarap? Yan, lahat po dapat may pangarap. Tama po? Anong pangarap mo? Kasi ako nung maliit pa lang ako, sabi ng tatay ko at nanay ko, anong gusto mo paglaki? Link naman siya. Ganyan, sir. Anong gusto mo paglaki? Di ba tanong sa atin ng mga magulang natin? Anong gusto mo paglaki? Anong gusto mo paglaki? Di ba? Sino gusto dito maging doktor? Yan. Sino engineer? Sino teacher? Sino piloto? Yan. Sino computer technologist? Yan. Sino po dito gustong maglingkod sa simbahan? Diba? Iba-iba po. Yan. Mahalaga po may pangarap. Tama po? Tama? Lahat po ba kayo may pangarap?
Yes po. Pero, ito sasabihin ko po, hindi po sapat na may pangarap ka lang. Dapat, sabi nga ng iba, di ba, dream high. Alam niyo ba, ang mga astronaut, they aim for the stars. Eventually, they landed on the moon. You need to aim high, not because it's always possible to reach, but because you wanted to dream bigger and to make yourself better. Pero sabi ko nga, hindi sapat lang po ang mangarap. Bakit? Anong kailangan po? Kailangan may pagpupursige. Hindi po pwedeng gigising ka na lang, mayaman ka na. Hindi po pwedeng gigising ka na lang, doktor ka na. Di ba? Anong kailangan mong gawin? Mag-aral, magsikap, mag-ibayo. Tama po? May kwento po sa inyo. Tungkol po doon sa dalawa kong kaibigan. Yung kaibigan kong si Ann po siya, langgam, ang pangalan niya Andy. At yung isang kaibigan, si Caterpillar, ang pangalan niya si Carlos. Alam niyo na yung kwento ng Ant and Caterpillar? Di ba? O sige, ito po kwento ko ha. Okay yung maingay konti, baka kasi marinig ng iba yung kwento natin ha. Si Andy at si Carlos. Si Andy, isang ano? Langgam. Si Carlos, ano siya? Caterpillar. Okay? Nag-uusap sila. Si Caterpillar, si Carlos, wala siyang ginawa kundi kumain ng dahon. Carlos' did was to eat and munch leaves every time. And then suddenly, he saw Andy. You know what Andy does? Andy picks up crumbs of food. Pumupulot siya ng mga maliliit na piraso pagkain. Ang tawag natin sa maliliit na piraso pagkain. Alam niyo mumo? Mumo, alam niyo ba yun? Maliliit na pirasong kanin o pagkain, pinupulot niya. Tapos hinihila niya papunta saan? Doon sa kanyang bahay. Nakikita yun ni Carlos, ni Caterpillar. Sabi ni Caterpillar ni Carlos, anong ginagawa ko? Ba't hindi mo na lang kainin? Hindi katulad ko, kinakain ko yung halaman para lumaki ako at mabusog ako. Sabi ni Andy, hindi. Itatabi ko to para saan? Para pag dumaan ang mga panahon, pag bumagyo, umulan, umaraw, meron akong makakain. May maiimbak ako. Sabi niya gano'n. So, pinag-aralan ni Carlos si Andy, tinitingnan niya, nag-iimbak siya ng pagkain niya. Natutunan niya rin na mag-imbak din. At sabi niya, gagayahin ko rin si Andy. Magtatabi rin ako kasi baka may pagdaraanan din ako, hindi ko alam. Pero sabi niya, ang nakita niya kay Andy ay ano? Pagiging matatag. Na kahit alam niya na hindi man bumabagyo ngayon, hinahanda niya ang sarili niya sa panahon ngayon. So, ano nangyari? Lumipas ang araw, lumipas ang panahon, ang linggo, ang buwan, lumipas ang tag-ulan. Ang nangyari po kay Carlos, alam niyo nangyari sa isang Caterpillar? Anong next na nangyari sa Caterpillar? Nag-iiba sila ng anyo, di ba? Ano nangyari sa kanila? Anong stage ng Caterpillar? Bago muna yung butterfly, anong next sa kanila? Nagiging chrysalis, nasa loob ng cocoon, tama? Nasa loob sila ng cocoon. Kung nasa loob sila ng cocoon, anong ginagawa nila? Maghintay, magtiyaga. O, alam niyo bang may batang malikot? Nakakita ng cocoon ng butterfly, cocoon pa lang naman po. At sabi niya sa nanay niya, ay may cocoon. Alam mo gagawin ko? Nay, bubuksan ko yung cocoon, tutulungan ko yung butterfly makalabas. Tama po ba yun? No. Sabi ng nanay niya, ano sabi ng nanay niya? Anak, wag. Bakit po? Eh tinutulungan ko nga po siya. Bakit po? Sabi ng nanay, kasi pag binuksan mo siya at hindi pa handa yung butterfly at hindi siya mismo ang nagtanggal ng kanyang cocoon, hindi siya makakalipad. Kasi hindi niya napagandaan at hindi naging matatag ang kanyang sarili, kaya hindi na siya makakalipad. Kasi naging cocoon na lang siya at umasa sa'yo nung binuksan mo yung cocoon. Ganun po ba? Sabi ng bata. Kaya hinintay nila na si Carlos ay siya mismo ang nagtanggal ng cocoon niya. Nung natanggal po,
lumabas ang isang napakagandang, ano lumabas? Artista? Hindi. Ano lumabas? Butterfly. At nakita niya rin si Andy. Tuwan-tuwa rin si Andy, malaki na si Andy kasi yung inimbak niyang pagkain, yun ang kinain niya noong panahong umuulan. Itong dalawang hayop na to, anong ginawa po nila? Yung isa, nagtatabi, naghahanda sa panahon ng mga pagsubok. Yung isa naman, hinayaan niyang sarili niya na dumanas sa oras na kailangan niyang maging kumun at paghandaan niya ang kanyang sarili at siya mismo po ang nagbukas ng kanyang sarili para maging isang butterfly. Ang dalawang hayop po na yon ay kwento ng pagiging matatag. Sana po, ganun din tayo, no? Na ang pangarap natin na maging butterfly ay hindi lang po pangarap, kundi pinaghahandaan po natin. Nag-i-invest po tayo sa sarili natin. Ibig sabihin, nag-aaral tayo, nagbabasa tayo, nakikinig tayo. At katulad din ng bata, ano yung ginawa ng bata kanina? Pinakinggan niya magulang niya. Tama? Yan po ang pangatlong sikreto sasabihin ko sa inyo. Paano maging matatag? Ang sikreto po sa isang successful na tao at mahabang buhay, kasi nasa Biblia rin po yun. You wanted long life. If you wanted long life and a successful and blessed life, listen to your parents. Pakiulit po. Listen to your parents. Ulitin nga natin. 1, 2, 3. Makinig sa magulang. Tama po? Hindi lang makinig, pero respetuhin din po ang mga magulang. Alam niyo po bakit ako nakatapos ang aking pag-aaral at bakit po ako nakatugtog ngayon dito sa entablado, nakaharap sa inyo bilang assistant superintendent niyo po, ay dahil nakinig po ako sa magulang ko. Nakinig ako, nasabi ng magulang ko, anak, bago ka maglaro, magbasa ka muna. Anak, bago ka maglaro sa labas o maglaro kung ano man yung gadget na hawak mo, matulog ka muna. Anak, bago mo gawin yung ibang bagay, di ba? Kumain ka ng marami at sapat. Nung college po ako, ganun din. Sabi ko, ma, pa, ano bang kailangan kong gawin? Anong kailangan kong piliin kurso? Kasi marami pong pagpipilian. Marami rin po akong gusto. Pero alam mo, nagbigay ninaw noon, nakinig ako sa nanay at tatay ko. Sila naghiya sa akin, nagsabi sa akin, anak, saan ka ba malakas? Anak, saan ka ba mas makakatulong? Anak, saan mo ba mas mapapaini ang talentong binigay sa iyo ng may kapal? At doon po ako itinuro. Kaya po, alam niyo po, malaking pasasalamat ko po na nakinig ako sa magulang ko. Alam niyo ba, ang nanay ko ay isang guro. Guro po sa pampublikong paaralan. Sa Manila po, doon sa Baseco. Teacher po siya, araw-araw umuwi po siya from Baseco sa Manila, pauwi po sa Trece Martires, sa Cavite. Nagko-commute po siya araw-araw. Kahit hanggang 65 years old po siya hanggang mag-retire. Hangang-hanga po sa nanay ko. Kaya alam niyo po, nung bata pa lang ako, nakikita ko siya, nagagawa ng lesson plan, nag-check ng mga assignment ng mga estudyante niya. Alam mo, sabi ko sa kanya, ma, alam mo, paglaki ko, promise ko to sa iyo, hindi ako magiging teacher. Kasi bakit? Alam ko po ang hirap ng pagiging guro. Tulad na sinabi nga po ni siya, mahirap maging guro po ngayon. Di ba po? Mahirap po ang magturo sa mga bata po ngayon. Dahil hindi lang po pagtuturo ang ginagawa nila. Pagmamahal, pag-aaruga. Diba? All around po teacher natin, di ba? Sila na po nagtuturo, sila na nagbabantay, sila na guidance counselor, sila na po minsan yayo, no? Sila na po nag-aalaga sa inyo. Pero gayon pa man po, tingnan niyo ang mga guro niyo. Sila ang isang puwaran ng katatagan. Diba? Hindi sila sumusuko sa pagtuturo sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mga guro. Salamat! Pero syempre, ang higit na nagsakripisyo para makapasok po kayo dito sa aralang ito, walang iba kundi sino? Ang inyong mga magulang. Tama po ba? Nag-thank you po ba kayo ngayon? Pag-akyat nyo dito sa mall, nag-thank you po ba kayo sa mama, papa nyo na nakarating kayo dito?
At ang ganda ng mga suot nyo ngayon, no? Diba? Ang ganda ng inyong toga. Parang tingnan nga po. Ang ganda ba ng toga? O, diba? Ang ganda ng inyong mga suot. Pakisabi nga, Ma, Pa, thank you. Paano? Nanay, tatay, ina, ama, daddy, mami, pakisabi, thank you so much. Salamat po. Oo. Palakpakan po natin sila. Okay. Kaya po, diba, sabi ko sa inyo, pangatlong sikreto, makinig sa magulang, makinig din po sa ating mga guro. Okay? So, ulitin ko lang po yung binigay ko sa inyong payo, ha? Paano maging matatag sa hinaharap nating bagong Pilipinas? How do we become stronger as our youth of the future of the Philippines? Number one, ano yung sabi ko kanina? Magdasal. Tama po? Manalangin. Palaging magnilay. Tama po ba ang gagawin ko? Tama po ba ang pipiliin ko? Tama po ba ang tatahakin ko? Pagdasal niyo po at makikita niyo ang sagot doon. Tama? Pangalawa, dapat mangarap. Pero hindi lang dapat mangarap, kundi dapat yung pangarap nyo may kalakip na pag-iibayo, pagpupursige. Diba? Not just to dream, but to persevere. Okay? At pangatlo, makinig saan? Kanino po makikinig? Sa TikTok? Tama po ba? Sa Facebook? Hindi po. Kanino makikinig? Sa magulang po. Ha? Kung gusto nyo po, again, maging successful sa buhay, kung gusto nyo umunlad ang buhay at makamit ang inyong mga pangarap, sumunod sa magulang, makinig po sa magulang. Tama po ba? O pag sinabing umupo, upo. Tama po ba? Tama po. Pero higit sa lahat, kaya ano yung una kong tanong sa inyo? Happy ka ba? Tama po? Tama? Opo. Education is the greatest gift that anyone could give us. Education, sabi nga nila, is the most valuable resource that we could acquire and instill in ourselves. Sa Tagalog po, palagi sinasabi, di ba? Ang edukasyon, ang tanging kayamanan na kailanman hindi... Sabi nyo, ano na mga magulang to? Palagi sinasabi yun, no? Ang edukasyon, ang tanging kayamanan na kailanman hindi mananakaw. Pero alam niyo ba, may mas magandang pananaw po doon. Tama naman po yun. Pero tandaan niyo, ang edukasyon ay kayamanan na pag lalo niyong ibinahagi sa iba, mas yayabong. Di ba? Pag mas lalo nating ibinabahagi ang kaalaman at natututo tayo sa bawat isa, mas lumalago pa po yung kayamanan mo. Okay po? Kaya, mas natututo kayo, mas magiging maayos ang buhay, mas nakikinig kayo sa ating mga magulang at guro, mas gaganda ang buhay, at magiging happy. Ay, tama po ba? Tama. Ay, may sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba lahat ng bagay dito sa mundo nakatutok tungkol saan? Sa kaligayahan. Happiness palagi po. Tanungin niyo palagi, anong gusto mo mangyari sa buhay? Ganto, ganto, ganto. Kasi sa dulo, gusto mo maging masaya. Sabi ni Aristotle, sa libro niya, lahat ng ginagawa natin sa buhay, every endeavor, every pursuit that we engage ourselves, always tended towards our happiness. Pero ano ba ang tunay na kaligayahan? Diba? Alam nyo ba, halos lahat ng nakikita nyo sa paligid, yan ang binibenta ngayon. Hindi nyo ba alam? Sabi nga nila, pag ang Jollibee po, sorry, may Jollibee po. Sino gusto mo Jollibee mamaya? Nako, yan tayo. Hindi po ako nanunulso sa mga magulang na walang siya sabi. Pero, tingnan nyo, ang Jollibee, ang tawag sa manok nila, anong tawag sa manok? Chicken Joy. Diba? May McDonald's ba dito? Sino mas gusto McDonald's? Tingnan nyo McDonald's. Ano yung tawag sa box nila na may pagkain? Happy Meal. Diba? Sino uminom ng Enerbon dito? Enerbon. Para maging... Diba? More, sabi nga nila yung capsule ng Enerbon. Ang Enerbon, hindi. Umiinom siya ng Enerbon. Sabi diba sa Enerbon, more energy. Ano more happy? Parang ano yun ah. Grammatically wrong yun. More energy, mas happy. Diba sabi nga ng Coke, pag uminom kayo ng Coke,
When you open a bottle of Coke, you open a bottle of happiness. Tingnan nyo, lahat sila po, hindi sila, they don't sell chickens in boxes. They don't sell burgers in boxes. They don't sell energy drinks. They don't sell capsules. Even Michael B is endorsing a dishwashing soap. Ang title? Joy. What is this world selling us? They're selling happiness. But you don't need to buy happiness. If you learn to have faith in yourselves, if you learn to have resilience, and you know how to pursue for your dreams, believe in yourself, together with your family, with your parents, you will be happy. Diba? Happiness thrives in you. When you have faith, love, and you have your family with you. Tama po ba? So, paano maging matatag? Dapat happy ka. Tama po? Okay po ba yun? So, sa ating mga graduates, sa ating mga completers, sa ating mga the awards ngayon na tira-recognize, sa ating mga mag-move up, hello, okay pa yan? Congratulations po sa inyo. Pwede niyo ba palakpakan ng inyong sarili? Simula pa lang po yan, ha? Tuloy-tuloy po. Walang hihinto. Tama? Hanggang maging successful kayo sa buhay at makatulong din sa inyong mga nanay at tatay, maging successful din po ang inyong mga bawat pamilya. Okay po ba yun? Na may pananalig at gumagawa ng mabuti at nagiging biyaya sa bawat isa. Mga magulang, maraming salamat po sa pagpapaaral niyo sa inyong mga anak. Hindi po madali na magtaguyod ng pamilya at magpaaral po kayo. Pero salamat at nagtsatsaga po at nagsasakripisyo po kayo. Maraming salamat po. At sa ating administrators, maraming salamat po dahil hindi po kaya ng Agawan ng Edukasyon ang magpaaral po sa halos 30 milyong bata po na mag-aaral sa buong Pilipinas. Katuwang natin po ang bawat isa. Ang St. Gilbert Myra Academy Incorporated po ay katuwang po natin sa pagpapaaral, paghuhubog ng ating mga bata para maging successful po sila sa buhay. Muli, mabuhay po kayo at congratulations! Hindi. Tayo'y maging matatag sa mga hamon ng buhay at sa pag-aaral para abutin ang ating mga pamilya. It is our heartfelt honor and gratitude to have with us an inspiring person. In recognition of his valuable presence, our school officials will award a plaque of appreciation to our guest speaker. Please join us on stage, our school directress, Ms. Myra Magnin, the corporate secretary, Ms. Agripita Maclor, our school principal, Ms. Angelita Victorino, and also Sir Dr. Ivan Brian L. Ingrativo. To present, let me read to you the citation of the plaque. St. Gilbert Myra Academy Incorporated with school ID number 408777, Block 6, Lot 4 to 8, Bella Vista, Subdivision, Barangay Santiago, General Trias City, Cavite. This plaque of appreciation is hereby given to Dr. Ivan Brian L. Ingrativo, CESO 6, Assistant School Division Superintendent, DepEd Division of General Trias City, Cavite, for his invaluable contribution in sharing his wisdom as guest speaker during the 8th graduation rites, moving up recognition ceremonies with the theme Filipino Youth, building a stronger future for a new Philippines. Given this 30th day of May 2024 at Vista Mall, General Trias City, Cavite, Philippines. Signed by Angelita J. Victorino, School Principal, and Ms. Myra M. Magnin, CEO and School Directress. Let us give a round of applause to our guest speaker and our school officials. Let us have the momentous photo opportunity as well.
Sir. Everyone,